Ang susunod na programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na manonood. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, saan man kayo sa mga oras na ito. Sumasati naman po ang palatuntunan nating Dawa Sentral. Dawa Sentral. Ayan. Hindi na nagsabay-sabay. Okay mga kapatid, siyempre kasangkaon natin sa programang Dawa Sentral. Gano'n man ito kapagod, ay talaga naman nung basta paglilingkod sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito bumibitaw. Pabatid mo natin si Father Fali Abdul Hadi. Diyan po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pasensya na mga kapatid, mga kaibigan natin, sa mga viewer natin. Una, ay yung pagpati ng kapayapaan sa inyong lahat. Yes. Pangalawa, yung magandang balita na, ano, 1.5 na yung viewers natin. Apa ba isa sa YouTube? 2 milyon na higit. Oo. Oh. 2 milyon na. Sa YouTube. Oh. Sa YouTube, Facebook. YouTube. Oo. So, So, may viewers natin. kami po yung papasalamat sa inyo. Malaki pong bagay para sa amin ito dahil dito lang po kami talagang umaasa ng biyaya sa Allah. Actually, lahat naman po kami may kanya-kanya may trabaho. Pero parang masarap pakiramdam mga kapatid na yung pagsisikap natin na mapagsilbihan ng Allah at ang ating relihiyon. Eh, nagkakaroon naman ng marami nanonood sa atin, Yes. maraming nakikinig. Nakikinig. At maisishare nila. So, mas malaking tulong po kung lahat ng episode natin i-share nyo. Yeah. Di ba? At siyempre, alam mo si kasangga mo dyan sa katabi mo hahabol din yan ng ng pagpati sa kanyang Mamamahal sa buhay. mahal sa buhay, Mahal sa buhay. Mga ko. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. No? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ako nga pala si Aris mula sa Abdul Rahim. At daw sa isang baling Islam mula sa Bulacan. Mashallah. Oo, kailan ako, nilalamig ako dito sa masjid na inano ni Ustad Abdul Karim. Oo, malamig dito eh. Sabi pa niya kanina, ay pwede daw dito tayo mag-shoot. Oo, batiin mo natin ang ating. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga kapatid ng mga Muslim sa buong mundo. Alhamdulillah. At magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan. Patuloy po na sumusuporta, sumusubaybay sa amin sa mga mensaheng pangakot ng Islam. Susukan na natin si Ustad. Ay ako, natuwa ako eh. Oo, sige po. Pero yung sabi pwede na tayo dito maging regular. Ang sarap dito pagdating ba lang natin, anong data natin doon sa nila? Pater. Ano sa aliran? Patera. Oo, Allah. Pero bago natin pag-usapan yung matter, bro. Pater, Kumustahin muna natin yung bawat isa, no? Pumasok na 2026. Oo nga. Kayo. Siyempre, 26 na magkaibigan. Tapos ang bulo ka, Brad. Tapos na. January. Yung bagong taon. Ang susunod naman February. Oo. Ay, magkano bagong February? Meron na mong nabasang dito, isang article. Puputokan din yan. Hindi. Hindi. Sa huling naganap na translasyon. Ito yung malakas yung raso ngayon. May ngayon may trending ngayon Trending. na isang kapatid nating Muslim na di umano namimigay ng pagkain sa pagkain. Talaga bang namigay siya? O ibenta siya? Merong post mula sa TV Patrol. Hindi, Brad. Ano ang caption? Ano ang
Tingnan mo muna, kahawig ni Usan, mahaba na yung barbas, puti lang. Hindi, gwapo lang ako nung. Oo, ayun ko ito kasi gwapo pa eh. Wala sa mga brand. Namigay pa, no? Namigay yung kain. Alam mo, sa totoo lang, walang masama dyan sa aking paningin, di ba? Kung totoo mo siya namigay, alam niyo natin ano ang niyat niya, bakit hindi? Does he want to show good deeds? Gusto ba niya magpakita ng kabutihan para sa mga kapatid nating mga Kristiyano? After all, ang sabi ng Quran, ang pagitan ng Muslim at Kristiyano ay guhit lang. Guhit. So ito may, yun ang intention niya. Ayan, yan. Kasi ang maganda kasi nito, alamin natin din yung totoong nangyari. Kasi ang mahirap, ang social media kasi ngayon, pwedeng sirain ng isang tao. Marami fake news. Maraming fake news. Okay? At yung source na pinanggalingan ng informasyon, hindi simple. Hindi simple. So, kailangan linawin natin yung mga bagay na ito para hindi naman ma-misinterpret ng ibang mga kapatid natin Muslim, especially sa Islam. Pangalawa, yung dagdag kaalaman na rin sa ating mga kababayan na nakasaksi. Ayan. Usan, huwag na natin, huwag natin sila bidinin. Linawin natin siya, gigil na yung mga Well, tagapakit. yung totoong pangyayari hindi naman natin ganun kaalam. Pero dito sa artikulo na mula sa TV Patrography, merong kinote nila yung sinabi ng brother. Sabi ng brother, regardless of religion, basta makatulong kami sa mamamayan, yun ang ginagawa namin. Ganito yung brad. Is that his example? Kahit ibig niya, kahit Jimmy Amro. Ay, maraming masasamang comment na hindi ka tanggap-tanggap na yung magiging bias. Well, so far naman Bias, di ba? so far wala kasing pagtutol mula sa kanya o hindi man lang siguro. Siguro, mainam, nandito si Ustad Abdul Karim. Tumbukin na natin po mga kapatid, no? Ano ba ang Yung ganung bumpang pangyayari, Ustad, pwede ba yun o hindi sa isang Muslim? Lalo na kung halimbawa kung alam na ako, may tindaan ako, doon naman dadaan yung nagpaparada. Nakita ko uhaw na yung mga naglalakad. may hinimatay na? Lalo na nakita ko, kawawa na yung mga sister. Uhaw na uhaw. At hindi lang yun ang Tapos paninda ko pagkain. tama. Oh, Tama. Paano yung intention? yun. Pwede ba yung Ustad? Halimbawa, kami na iba diba, nagulahan kami. Sa iyo yung tubig, sa iyo yung pagkain. Pwede ba yun? Mas lagi ka ni Ustad. Ano actually ito? Actually, pagdating sa pagtulong, ang Islam ay nagtuturo ng pagiging maawain at pagtulong sa kapwa. Actually, pero natanong natin niya sa ating makaalam, ang regarding sa nagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon niya, nagbigay ba siya ng kunting suporta o anumang tulong sa mga selebrasyon habang nasi-celebrate ng pagtatambal ang ibang mga tao sa panahon niya. So, ang simpleng sagot lang ay, minsan hindi. Hindi siya nagbigay ng tulong. Pero regarding sa nakita Luting Capsule, kasi meron itong ibang sitwasyon na po pwede siyang, ang kapatid natin, ang intention magbigay siya ng tulong, pero hanap buhay niya ito Halimbawa, so ang pagtitinda sa malinis na paraan ay pinintulutan sa Islam. Pero sa pagbuto lang kita, ang sabi kasi doon, namigay Namigay siya. Oo. Namigay. Pero sa bagay, kung namili ka, bigyan kita ng tulong, yung bigyan mo rin ako ng pera. Siguro, So ito, linawin lang natin, ito ba okay ba yun na ibibigay ko ng libre? Tulad na sinabi ko pa, tindahan namin ni Brother Fale, ganun. Naawa kami doon sa naglalakad. So, sabi na bro, bigyan natin ng inumin. Siya yung inumin, siya yung pagkain. Kasi naawa kami. So, paano ba yan? Okay ba yun? Nang gano'n na ang naramdaman namin doon sa mga... Kung ang pagtulong ng kapatid natin ay para sa pagsuporta at hindi nahihirapan na nagsiselebrate sa okasyon na yun, maaaring magkaroon siya ng pananagutan. Pero kung ang pagtulong niya doon ay para ipakita ang kaganda ng Islam, okay, sa kabila na mayroon tayong kaibahang pananaw o paniniwala, ay ito ang kagandahan ng relihiyon ko. Ano man ang paniniwala mo dahil nahihirapan ka, tutulungan kita. So ibig sabihin, depende sa niyat. Yes, sabi nga ng Allah sa Quran, we are judged by our intention. So, kung anong intention niya, Makalang. wala, we cannot judge, sa totoo lang. Ngayon, kung sinabi mo siya ay namigay, tingnan natin yung background ng tao na to. Kasi pwedeng, ano pa yan, scripted yan. Pwede. Pwede yan. Pwede
ako gumawa ng bayan. Kita mo ang mga Muslim. Bakit? Kita mo yung ginawa ng brother natin kapatid sa Australia. Ha? O, binunod niya yun. Nag-uusapan natin yung nakarang episode natin, di ba? Oo. Ano to? To show compassion and goodness of Islam. Pinagpapatay na yung mga hindi naman. Hindi man Muslim din. Hindi mga Muslim. Oo. Sa totoo lang, ano pa sa Islam itong mga tao na to. Mhm. Pero, pinigilan niya yun na makasagip mo isa na isa o dalawa. Mhm. At least yung intention niya. Hindi niya intend na magiging bida ako rito. Correct. Di ba? But, kung titingnan mo, he was blessed. He was, nagano siya kasi, yung mga pangailangan niya, nabiyayaan siya rito sa action na to. At saka ang isang maganda nun, sinabi nga ni Abdurrahim, sige ko lang ba daw, yung sinabi nga, di ba, sinabi mo ba din, na gusto mo nilang wag putukin yung Muslim ang pumigil. Wala sila magawa, sabi ko, dahil ang pangalan no brother ay Pangalan si si Muslim. Oo, di ba sabi mo? Actually, yung Bondi massacre niya, Mm. yung Muslim na nagbuwis ng kanyang katawan, hanggang sa baba, Bibiro yung ginawa niya. Naging hero. sa mga taong nakakita, sa kanyang mga taong nagbibigay sa social media, pero yung mga malalaking TV stations, hindi na din, Hindi nila pinopromote yung kasi sa totoo lang, yung media sa all over the world, mas kontrolado yan. At hindi natin talaga, kapag yung totoong kwento, hindi nakalata dito. Like for example, dito sa pangyayari ng isang brother na to, hindi naman natin alam kung ano talaga yung totoong kwento dito. Lalagay ba yung kumpletong pangalan niya? Ang pangalan ng brother, Ano natin yung ating brother, masya Allah. Mawiwag Sarik. Anak na sa ito, parang pamilya Marcos. Mawiwag Sarik. Oy, mga pamilyang Sharif. Salungan natin yun. Sana bro, hinahapo ko yung kapatid. Oo. Talakayan ko yung sa amin. Nang sa ganun maliwanagan, kasi Yes. napakaraming mga Muslim na sabi, haram yan, haram. So dito siguro, brother, no, ito, nakita, isa sa tititinan dito, sinubok ngayon dito yung, damdamin ng mga Muslim. At dito natin ngayon may apply yung hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang tunay na Muslim, ligtas sa kanyang dila at kamay ng kanyang kapatid. So dito natin magagapin ngayon. So bago tayo magbigay ng akusasyon na ito yun, malik siya o ganun man, ito lang sabi mo, namin muna natin. Kasi kung layunin ng ating brother, tulad na sinabi kanina, hindi niya layunin na para lumakas ang kanyang pananampalataya doon sa kanyang paniniwala, kundi siya ay naawa lamang doon sa kalagayan. So wala problema. Tsaka hindi natin alam kung ito ba'y negosyo niya talaga. Isa pa yan. Diba? Like for example, sa paputok. Diba? Yung sa paputok, ang paputok mo, stab. Pinagbabawal lang sa Islam. Actually, pagdating sa selebrasyon o sa pagsuporta, anumang paraan ng pagsuporta sa selebrasyon na wala sa Islam, ito pinagbabawal ng Islam. O pagbibida ng paputok, ang pagpapaputok ay pinagbabawal sa Islam. So, Meron pa tayo. meron lang tayong dalawang selebrasyon na Meron pinahihintulutan. Ito ang Idul Fitr at Idul Adha. Dito sa, ginawin lang natin kasi, halimbawa Idul Fitr, Idul Adha, ay gusto mo lang maging masaya, ano ba tawag yan? Ang paputok din. Pero, yung pagsindi mo, lumilipad siya ka lang inda, kumuputi-puti tapos, particular lang saya. Pwede ba yun? Marami mga... Pwede ba? Saka, malaman na bro, meron bang dalhin talaga, specifically na sila rin, bawal magtinda ng paputok. Actually, ang isa lang sa mga katulungan sa atin dyan ay pinagbawalan tayo na makisali, makibahagi sa selebrasyon Sa mga na ritual, religious activities na wala sa Islam. Ang problema ng ganito brother nagkwenta ako, something na kailangan mo to feed my family. Yun ang intention. Ang ibig sabihin ito naman, Muslim naman ito yung nagbibigay. Marami dyan. Mayroon pa nga tayong nauutang na panguhulog na sa paputok eh. Pero paano man yung hustisya ko? Na gusto ko maganda ng tubig at pagkain dyan sa kusinero. Ito ang source of income ko eh. Oo. Di ba? Business. 33 anak. Actually, sa batas naman ng Islam actually, Abdul Fali, ang batas ng Islam, pag ikaw ay naghangabuhay sa mali sa paraan,
anumang okasyon ang dumaan, negosyo mo na talaga yan. Pwede. Kahit umubos ka pa rin 1,000,000 sa isang araw, pag wala kang So, pananagutan. Lobatinos, kung negosyo na talaga yun. Kung negosyo mo talaga yan. So ibig sabihin, pag negosyo talaga niya, walang problema. Wala. Ano, maganda maghanda ng packer. Pero maaaring kasi siyang Mabilis yun sa ano, sa angulo na Oh. ito ay yung paputo kasi maaaring pumasok sa angulo na nabasa ko yung pag-asa yan. Correct. O isa pinusan. At saka wala ito sa katarungan ng Islam, yung tangkilikin mo ang pagpapaputok sa tuwing may selebrasyon. Wala ito sa katarungan ng Islam. So sa madaling sabi, yung celebration natin na Idul Adha, Idul Fitr, anong gagamitin natin doon? Para mabigyan natin ang guide yung gawin natin kasi nga. Tayo, bilang isang Kristyano, pag alam natin yung celebration, talaga nandyan yung iba-ibang makulay para magbigay sigla. Kasi kung wala namang nagbibigay sigla, parang matamlay. So, naging kalagaran ngayon yung mga ganun, mga design, mga paputok. Pero yung paputo kasi, Oh. ano siya may dulot din siyang panganihan. Na isa rin sa mga tulong sa Islam na May namatay dyan. At important, ang pinakamalala kasi dito is yung titingnan natin kung paano nag-celebrate ang Rasul, ang propeta. Oh. O paano nag-celebrate ang mga sahaba pagkatapos ng Rasul. Gumagamit pa sila ng puitis. Magpaputok pa sila noon. Kasi kung Kasi ginawa nila, may manggagaya. kung ginawa nila noon, walang pag-alilangan na gagawin natin. So kung hindi nila ginawa noon, bakit natin gagawin natin? Mukhang malalim yung mga ano niya, Brad. Malalim. Ibig mo sabihin, pag hindi ginawa ng propeta ng araw, hindi natin pwede gawin. Not all. Depende sa mga bagay na gagawin natin. Halimbawa, napanong Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nakasakay siya sa camel. Ay hindi pwede maghanap ka ng camel ngayon para masulog na para ng Rasul. May motor na tayo, meron tayong kotse, meron tayong aeroplano. So dito, tumbukin na natin yung celebration kasi alam natin magsiselebrate. Alam natin. Meron din na celebration. Oo, lalo na yung... Pakutukan din nila. yung mga islatan, pag ikasali mo, siselebrate. Kami naman ang biyaya. Talino. Talino, mas biyaya. Maganda yan. So, ikaw kung ano man yung gusto natin gawin, ano man yung intention natin, kailangan sa alam natin yung niya. Yes. Correct. Siya ang nakis mo rin sabi. Ano yung ginagawa mo? Maaaring sabihin na harap ang ginagawa mo. Sabi ng Rasul yan. Hindi ka nakasigurado. Biyayaan kayo sa iyo din. Pero alam mo, Brad, mukhang ganda yung punto niya. Yung punto mo na, yung pag-aasaya. Naman, kasi pag sintihan mo yan, magkano yan, pinasabo mo lang. Pero kung babalikan natin yung niyat kasi, yung niyat may kaakibat kasi ang niyat. Ano yun? Karunungan, kaalaman. So, responsibilidad din natin na aralin. Para may tama yung niya. So, gano'n kung nagtinta ka ng paputok, sabi mo, Brad, huwag kang bumili niya. Kailan yung sinabi ni Brad ngayon, yun ang mahirap, no? Yung pag-aksaya ba? Hindi kasi, Brad, tipirin mo. Brad, Hindi ka saya. kasi ganito nila. Ang point ko is, yung action nung nagtitinda is hindi ganun doon sa action ng bumili. Hindi mo pwedeng i-judge sa hotel doon sa bumili siya ng malakas ng paputok sa akin, naputulan siya ng daliri. Ang niyat mo is different. I want to earn money to support my family. O kung ano nang gawin mo rin, parang baril yung kapatid mo. Baril per se is not bad. Pero pag ginamit mo yung panghuholda, pagpatay ng tao, hindi kasalanan ng baril mo ron. Hindi pinis magsamay talaga. Kasalanan na bumili ng baril at gumamit ng baril. Oo. Kasi ginamit niya doon sa nito. Tama. Pero ang niyat nung gumawa at nagbenta, kabuhayan ito. So, same thing. Same thing to sa paputok. Same thing to sa yung kung ang niyat nito ay para kumita ng pera, there's nothing wrong with that. Yes. Ang pinaka-importante maintindihan na dapat dito, regarding special sa paputok. Para saan ba? Bakit nilikha ang paputok? Para saan yan? Siyempre, ito ay para sa May rason sila eh. pag-suporta sa selebrasyon, pagpapaganda. May mga rason sila yan, especially yung mga Chinese community to drive away the evil spirits. But it's none of your business. Your business is they sell your, they buy your product. So, sabagay, nabanggit mo lang, brother, yung nataboy ng masamang spirit. Tinanong ako na minsan eh. Sabi yung Mga gin ito. ka ba parang pag nagpaputok? Taboy talaga ng espiritu. Sabi ko, pati nga na ako. Pati tutupi. Pati nga sa yung busa sa bahay. Kawawa, tatapuan, kawawa. Ulino sila.
Kaya isang patunay yun na pati pala pati hayop, tao, takbo talaga. Ano lang malapitan ng pagtaboy ng papo. Di ba? Masulasa. So ito bro, sa akin, sana huwag tayo magpadalos-dalos kasi it is possible that this is scripted. Correct. To divide again to divide also. Siguro maaari na kami imbitahan siguro. Oh, sana dito Kaya na natin. Kung hindi man siya magkatulong sa atin, kung Magkatulong sa pagkailan, siya puntahan. Pero maganda yung sinabi mo magbigay ka brother ng iyong pahaya. Yan. Natin ang formal na. Actually, pinaka-the best yun. Kasi ang nakakatakot din na makapag-busgata sa isang tao na hindi totoo. Kagaya, brother Yusuf, na sitwasyon mo, ikaw kasi masyado kang gwapo. Tayo, magsalarisi ka. Bakit siya? Maraming nagyan dyan. Eh, siyempre, kasama. Baka yung 2 billion na views natin dahil Huwag naman ako lang. Ako, marami kaparaanan. Yung mga taong ayaw lumakas yung So, anong ginawa nila? Divide. We have to keep you divided. Otherwise, pag nagkaisa kayong apat, Very strong na yun. magsado na kayo malakas, papaano na kami? So, this could be, ay material na, alam mo, time immemorial, Brad, yung mga kalaban ng Islam, gumagawa sila ng kaparaanan para ang mga Muslim magkahati-hati. Alam mo yung nangyari sa Ottoman Empire? Nagkaisa yung mga Muslim, di ba? Doon nagsimula yung pagkahati-hatiin. But even before Islam, divided yung mga Arabs eh. Nung nagkaroon ng Islam, naging divided nung sinakop ni Ottoman Empire yung Europa. Ano yun? Hinati nila. O kung ang Saudi Arabia roon, kaya ang kalaban ng Ottoman Empire sa taas saka sa baba. Nanahan sila. And even today, magpasa ng kapatid, social media, maraming kaparaanan sila para hati-hatiin ng Muslim because they wanted Islam to be divided. Otherwise, ano mangyayari? Imagine, tinawag sa current situation natin ngayon. Alam mo yung OP countries? Alam mo kung ilan ang member niyan? I think about 56. 65 yata. Mostly Arab nation, Muslim countries. 65 countries. Di ba? Palagyan mo na lang 70% ay Muslim countries. Ang isa sa mga malaking supplier ng langis, Venezuela. One of the fastest growing religion in Venezuela lang is Islam. Okay? So makikita natin, kung ang mga Muslim talagang sulin, magkaisa. Di ba? At ano ba yung, kung ako leader ng Muslim, sige, kapit kami tayo Huwag tayo makinig yan. Gusto nyo magkahati-hati tayo. Huwag natin bintahan ng langis yan. Ano mangyayari sa akin? So ito, maraming silang mga propaganda. I'm sorry to tell you that. Pero marami silang propaganda na ang sole purpose is to divide the Muslims. Yes. They don't want to grow. This could be one. Alam mo bakit? Nakikita mo ba yung mga Muslim nag-aaway-aaway doon sa ano? Bro, halal yan. Oo, pinupundi na. Kumbaga, ang dapat ay malakas, gusto nila pahinahin. Yung nakikita na lalo malakas, agap sila ng parang para humina ito. Para maghati-hati. Itong brother na to, isang tanong ko lang. Nung nakaraang Ramadan, Idul Fitr, nabigay ba siya ng pagkain? Di ba? Isa magandang tanong yun. Ano ginawa niya last Ramadan? Nabigay ba siya? Nagpa-iftar ba siya sa mga Tanto siya. Allah. Kasi baka pag hindi niya ginawa yun, ay, bakit ganun? Sa iba, parang naging one-sided. Oo. Kaya sabi ni Bandar, bro, hindi lang ito, pati suword. So, it's really disappointing na nagkaroon ng pagpapractice ng shirk yung mga non-Muslim, tinulungan mo sila, pero ito darating na Ramadan, brother. Kailangan bigyan mo rin kami ng tubig. Sa darating na Ramadan, bigyan mo rin kami ng tubig at pagkain. Di ba? Pero pinakamaganda po, maganda po kapatid. If you cannot reach us, give us a way to reach you. Because we want to hear from you. Yun. Yeah. Kasi totoo lang yan, Brad, yung nangyari sa kanya, pagsubok yan sa lahat ng Musliman. So doon natin may apply yung ay, teka muna, baka mamaya mag-comment ako na negative dito. At baka maaari bro na hindi sa kanya pagsubok kundi doon sa mga taong nakakakita o nakakabalita. So sa kanya sabi, makinabang nito yung mga Kanguso Foundation. Kami yung kapitbahay ko. Marites. Kami yung mga kapitbahay ko nagiinuman. Mga Muslim ito. Tsaka yung iniinom nila. Ay, kaya mag-away-away. Ako, okay.
Harap yan eh. Oh. Nag-inom sila nun sa So sa madaling sabi, ang makukuha nating aral dito mga kapatid ay isa ito sa pagmulat sa ating kamalayan. Hindi dapat tayo agad humusga. Bagkos, ugaliin natin alamin, Alamin. bagong Alam mo mismo sa tapon ng pinagalian ng source. Oo, tama. Kagaya ni Brother Yusuf na napakarami mga kwento, bapo daw siya. Mm. So, may naniniwala naman. Oo. Ang pinaka-best doon, luusapin siya, gwapo ka ba talaga in person. Aba, ay, Kasi pangin mo, sinabi, hindi pangit yan. Hinusgahan ko siya, hindi ko siya nakikita. sa usapang gwapo lang ganito yan. Alam mo ninyo, anumang pagmumukhang mayroon tayo, Parang yung pinakagwapo ka sa paningin niya. Ay, ginawa kang ganyan eh. Tingin ko nga yung 2 billion views, sa kanya yung 1 point. Sabi ko, ganyan sa mga. Alam ko, naniniwala ako dyan. Hindi, alam mo yung isang episode namin, Brad, na na umabot ng gano'n. Abay, malungkot naman tayo kung hindi abot ng milyon. Eh, sino bang mga bigatin doon? Nandun si Capredi Aguila. Nandun si Romel Padilla. Lalo na si kapatid na Senador Auto. John Montero. Yun talagang palakas doon. Alam nyo, mga kapatid, ay alhamdulillah. Tulad ng kwento ng buhay ko, natuto tayo lahat doon. Lalo sa amin ni Padre Pagi, talagang nandun yung negatibo. Pero alhamdulillah, lahat ay natututo eh. Isa man lang ating gagawin yan eh. Panindigan natin sinabi ng Rasulullah SAW. Kailangan ligtas ang kapatid mo sa iyong kamay ng Diyos. Allah, di ba? So ngayon, masabukan natin, lalo na yung kamay natin, mabilis, uy, paano nagkakaagad yan? Haram to. Oy, alam mo ba yung niyal ng kapatid? So, kaya mas mainam din namin ng ating kapatid. Oo. Sa part natin mga Muslim, sa paligid ng karamihan, especially yung non-Muslim, Yun eh. natingin ako itong brother na Muslim. So, let ko, bakit ko talagang purpose yan? To show good deeds from our group, kasi lagi na lang ang mga Muslim kontrabida. Lagi na lang ang mga Muslim. Siguro, Discipline. siguro ba ba eh? Hindi ba yan ang larawan kay sa Muslim? Yan, saka, Isang blokit na to eh. yes, at saka pansinin mo dati kasi, palagi nila pag may celebration, kinatatakot na iniwas ng slip. Baka maglagay ng zumba. Lumapas na mga balita natin, ang mga otoridad ay nakakala, inabimutan ng mga Muslim, baka may maglagay ng bomba niya. So, ito yung sipasiptiba. So, bakit? Sa halip ng bomba, namigay. Kung totoo mang namigay. Boss, at yan, boss, si Mura. Bomba sa laramunan. Kasi So ngayon dito, gusto natin malaman, gusto malaman ng mga viewers natin, o kayong apat dyan, ano pang takagano niyo dyan, ano pa ang panig ninyo dyan? Sa pabor ba kayo doon sa sa ginawa, ay abangan ninyo yan susunod na ating sa ipapawi na yan. Alam mo, Brad, itong mga nakaraang mga araw, New Year, yung translasyon nila, magkakaano yan eh, magkakadikit yan eh. Yung mga celebration na yun, hindi natin pinapractice yan. Ayan. Lalo na ako, may padati akong Katoliko. And, for all you know, next month, may darating na naman isang celebration. Ano yun? I think it's worth discussing this. Hindi para sirain yung ibang religion, but to give information sa mga Muslim brother. Hindi natin dapat sumasali sa ganitong practices na Yes. Linawin lang natin hindi tayo mga eksperto. Tayo lamang ay mga lingkod ng Kuha. Hindi bro, yung topic natin next month is tungkol sa pag-ibig. After ko sa pag-ibig, tayo pakinig lang siguro. Pakinggan ko yung mga eksperto. Actually, yung kay, regarding dito sa, Ano na tayo kasi ganyan na. Medyo matuloy yung sinabi ko. Tungkol sa pag-ibig, eksperto yung mga Isang mabilisan lang. Bakit di ba yung camera, ma'am? Isang mabilisan lang. Kaya national din alamin ng ating mga kapatid. So inshallah ko, sa susunod, hindi namin ipipitilin. Kasi may nagtatanong dyan. So inyong apat yan, saan kayo papanig? Abangan niyo sa susunod. Okay, isang mabilisang mga panghimagas. Kapatid, dahil limitado ng ating oras. So yun, no? Naway meron tayong nakapulutan na aral dito sa ating kinalangay ngayon, no? Ang bottom line kasi dito is siguro kung meron man tayong key takeaway o yung aral na matututunan dito ay huwag tayo agad-agad manghusga. At pinakamahalaga,
wala tayong karapatang mag-husga. Yun. Ang alala ang mag-husga sa akin. Okay, isang limagas naman. Mabilis ang limagas. Dito mo magamit ang bilis po, Ustad Abdul. Alhamdulillah, masyaallah. Alhamdulillah, maraming salamat sa lahat ng ating mga kapatid na mga respect pa. Sa mga baybay sa atin, sa mga kababayan ng mga hindi Muslim na nakinig. Sana may naunawaan kayo sa mga isa yung tinatawag. Yeah. Alhamdulillah, sa susunod na mga taon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang Yeah. Singin lang natin, mabilis na to. Hindi naka-fast forward yan. Ayan. Mayroon ba yan naka-fast forward? Kala niya, nakabot pa sila tayo. O, ba pa rin? Okay, ito po ay sana maging aral sa ating lahat na kung ano man mga sitwasyon, we should always look at it on the positive side. Positive side. Diba? Na huwag tayong basta-basta gumawa ng ating sariling haka-haka na hindi natin alam talaga. Diba? Kasi marami pong gumagawa ng mga content para sirahin ang malakay. So, alalay tayo. At para tayo pag-iwa-hiwalayin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang araw. Ha? Yung mga viewers natin, nagpapasalamat uli ng Islam in Action, ng ITV, sa mga tulong niyo sa amin. Na yung maliit na karunungan na kaalaman na pinapahatid namin sa inyo. May pahatid din natin sa iba. Nasa ganun, pagkakulutan din nila na. Maraming salamat sa inyo. Okay mga kapatid, maraming salamat sa lahat na tumudo at nagbabahagi ng palatuntunan ng programa dito sa Islam in Action. At siyempre, isama niyo sa duwa araw nitong Ramadan na naway pagpalain ng obreros, isi gardening, pambansang hardinero, sanay maraming magpapalandscaper. Ay pangarap namin gusto niyo kami makita sa pati pang masjid. Yan ang pangarap namin. Sulay, sama niyo sa duwa. Dahil yan po ang pangarap mga kapatiran. Lalo na yung Mandat Pali, sabi na nila, masarap pakinggan yung programa nyo, lalo na sa pagkatapos nyo, sinisigaw nyo yung proud to be Muslim. Abay, lagi na namin gawin. Kaya ang palatundo ng Dawa Sentral ay nagpasalamat sa iyong lahat. Proud to be Muslim. Pati ko na, ulitin mo. Proud to be a Muslim. Bakit ka nagaganting sa inyong lumipad sa ulap, sumisid sa dagat, maglakbay sa lupa, gabi gawing maliwanag. Sa mga kwento ni Lolo, panaginip ay magaganap. Sa mga kwento ni Lolo, pangarap ay matutupad. Sa mga kwento ni Lolo, may aral kang matatanggap. Kaya kong umawit, sabayan ang hangin sa pag-ihip. Kaya kong akyatin bundok na mahirap marating. Lumipad sa ulap, sumisid sa dagat, maglakbay sa lupa, gabi gawing maliwanag.